Kaliwat kanan ng batikos na sumambulat sa pamilya Marcos mula nang maluklok si Pangulong Bongbong Marcos sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Sa halip na linisin ang negatibong imahe na iniwan ng kanyang ama na kilalang diktador, tila lalo pang lumala ang pananaw ng publiko sa kanilang pangalan. Sa sunod-sunod na desisyon ni Pangulong Bongbong na hindi nagustuhan ng sambayanan, tuluyan ng lumubog sa putikan ang pangalan ng Marcos. Ang tanong, may paraan pa ba upang maibangon ito? O tuluyan na silang itatakwil ng mga Pilipino? Ayon sa kilalang vlogger na si Coach Oli, may isang paraan upang maagapan ang sitwasyon at ito ay nasa kamay ni Senator Amy Marcos. Kung kaya niyang ipagpatuloy ang lumulutang na ideya ng pagpapatalsik sa kanyang sariling kapatid sa pamamagitan ng impeachment at itaguyod ang pag-upo ni VP Sara Duterte bilang Pangulo, maaring magkaroon ng panibagong pagkataon ang pangalan ng Marcos sa mata ng publiko. Ang susunod na hakbang, magsilbi siya sa kampo ng mga Duterte upang muling makuha ang tiwala ng taong bayan. Samantala, hindi pa rin natatapos ang kontrobersya. Dismayado si Senator Amy Marcos sa mga nakalap niyang impormasyon kaugnay ng unang investigasyon tungkol sa posibilidad ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte batay sa utos ng International Criminal Court ICC. Dahil dito, itinakda niya ang isang ikalawang public hearing sa Abril 3 upang masusing busisiin ang legalidad ng naturang hakbang. Sinabi niyang nais niyang mag-imbita ng mga legal na eksperto, kabilang na ang mga posibleng retiradong hukom, upang masusing pag-aralan ang isyung ito. Ilan sa mga lumitaw na findings sa unang hearing ng kanyang Senate Foreign Relations Committee, walang legal na obligasyon ng Pilipinas na arestuhin at ipasa si Duterte sa The Hague. Nagpasya ang gobyerno ng Pilipinas na tumulong sa ICC upang arestuhin si Duterte. May malinaw na paglabag sa karapatan ni Duterte, kabilang na ang kakulangan ng due process sa desisyong ito. Sa kabila ng mga matinding usapin, isang bagay ang malinaw, ang kapalaran ng mga Marcos at ang epekto nito sa politika ng bansa ay nakasalalay sa mga susunod na desisyon ng mga pangunahing personalidad sa pamahalaan. Ano sa tingin ninyo? Isang political maneuver lamang ba ito ni Senator Ime? O isang desperadong hakbang upang maisalba ang pangalan ng kanilang pamilya? Pakinggan natin ang buong paliwanag ni Coach Oli. Kung kayo ay galit na sa gobyernong ito dahil kayo ay gutom na, yung pinangako nila walang natutupad, puro lip service, puro salita, puro pagtatanggol dito, puro pagtatanggol dyan, pero ang pera nakukurakot at kung sa tingin ninyo wala na silang inaasikaso kung hindi gipitin ng Duterte, pagkakataon nyo na po, dyan sa distrito nyo ang iboto nyo, tanong nyo, sino ba dito sa mga congressman na ito ang sumusuporta kay Tambaluslos? Pag may ayuda yan, pag nangampanya sa lugar ninyo, may ayuda, Tambaluslos yan. Asahan nyo, Tambaluslos yan. Pag dumating dyan ang ayuda at ang Marcos o dumating dyan ang alyansa, Tambaluslos yan. Huwag nyo iboto. Itanong nyo, sino yung ayaw sa impeachment ni VP Sara na congressman o congresswoman? Yun po ang iboto ninyo. Dahil yan po ang susi. Pwede nang magsampa ngayon ng impeachment, mababaligtad ang panahon. Instead na si VP Sara uusad ang kanyang impeachment dahil sa sobrang lakas ng lower house, baka mauna pa ang impeachment ni Marcos. Kung lahat ng iboboto natin sa distrito nyo na congressman may paninindigan, tumatayo para sa Duterte. Kaya importante yan. Kung sawa na kayo sa gobyernong ito, ganti po kayo sa boto. Upang maging opisyal ang proseso ng impeachment. Samantala tungkol naman sa hamon ng dating Chief Presidential Legal Counsel na si Atty. Salvador Panelo kay Senador Amy Marcos na sampahan ng impeachment ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos, ito ang naging sagot ni Gonzales. Ang nakikita ko lamang sa ngayon, kunyari yung kapatid niya si Senator Amy Marcos, maganda yan na kung siya ititindig at sabihin na ako handa akong
kausapin. Nilinaw ni Gonzales na magandang hakbang kung tatayong broker si Senator Amy para sa isang panibagong eleksyon. Anya, bukod sa galit ng maraming Pilipino sa kasalukuyang administrasyon, patuloy rin ang pagbaba ng ratings ni BBM. Gusto ni Senator Amy Marcos na gawin niya, maganda yan. Na maging broker siya ng isang panibagong eleksyon para makuha ang mandato ng taong bayan. Kung sino talaga gusto nilang mamuno. Ayan. Pwede niyang gawin yan. Dahil pabagsak ng pabagsak yung rating ng ating Pangulo, parang nalalapit na marami rin ang magsasabi na baka maganda palitan na natin ng gobyerno ngayon na. Yun. Parang may pinapaano to si ano ha? May pinapatangan to si Gonzales ba? Alam nyo, may punto siya, no? O, baka ito sinasabi niya, baka pwede na nating palitan ng gobyerno ngayon na at ang mag-aaktong broker ay si Amy Marcos. Na marami rin ang magsasabi na baka maganda palitan na natin ng gobyerno ngayon na. Yun ang nakikita kong sente niya. Para sa Diyos, Alam mo, sa akin lang ha, hindi ko alam ang legality nito kung posible yan. Napapalitan ni Amy si BBM, no? But in any case, may nakikita na po akong posibleng hidwaan between dun sa magkapatid. Or dahil sa magkapamilya sila, posibleng ang hidwaan ay between. Posible lang ha. Posible ang hidwaan dyan patungkol kay Amy at kay Lisa. Ano, I feel Amy. Yung tipong kapatid mo, si Marcos, pero hindi mo makausap. Kapatid mo, pero ang daming umaali-aligid. Bumubulong-bulong. 'Di ba? Kasi dapat ang talagang ginawa ni Marcos ay ibangon ang apelyidong Marcos. Binigyan siya ng Diyos na pagkakataon, ibangon yung kasiraan ng Marcos. And yet, ang ginawa niya, lalo niyang sinira nitong si Bongbong ang pangalang Marcos. Kung talagang ito'y si Amy ay talagang gustong buhayin yung pamilya nila, yung apelyido nila, okay? Ang dapat niyang gawin talaga, i-impeach si Marcos. I-impeach niya si BBM. Kasi alam mo, wala nang tiwala. Including me. Wala na akong tiwala dito kay Amy. Wala na akong tiwala dito kay Marcos. Talagang pamilyang budol-budol sila. So yung kasamaan ng tatay nila, instead na na-recover nila, lalo nilang pinasama. So lahat, sa balat ng lupa ng Pilipinas, ang pagkakakilala sa Marcos, masasama. Naiintindihan po natin. Wala na po silang tsansang makabangon dito. At ako nakikita kong tsansa lang nila makabangon muli at mapalitan ang perception ng taong bayan, si Amy Manindigan. Patalsikin niya yung kapatid niya. Siya mismo ang umano ng impeachment. And then, kung ma-impeach si BBM, halimbawa lang ha, nagtagumpay na impeach si BBM at umupo si BP Sara. Doon pwedeng baguhin ni Amy yung trajectory ng pagbulusok, ng pagbaho ng Marcos. Diyan makakabawi si Amy. Napa-impeach niya yung kapatid niya, napaupo si BP Sara, tapos anong gagawin ni Amy? Wala siyang gagawin kung hindi kaliwat kanan na serbisyo. Lahat ng ginawa ng tatay ni BP Sara na si Tatay Digong, gayahin niya. Lahat ng pinangako, ginawa. Lahat ng sakripisyo, ginawa. Mahalin ng Pilipino. Diyan, naniniwala ako, maibabangon ni Amy muli ang pangalan ng Marcos. Bakit? Kailangan ng sakripisyo. Ang Pilipino hindi mo na madadaan sa lip service. Sa salita dito, salita doon. Pero imagine kung napatalsik niya yung si kapatid niya. Tapos nagpakita siya ng maganda. Bangon na bangon ng Marcos. Bangon na bangon. 'Di ba? Bakit? Matutuwa sa kanya eh. Kahit sa tingin natin manggagamit siya, at least napatalsik niya yung kapatid niya, 'di ba?
through impeachment, ha? Legal po yun. Hindi po ako inciting to sedition, ha? Impeachment. I'm talking about the legal process na ginawa nyo kay BP Sara. I'm talking about impeachment. I'm talking yung dinidiscuss dito na meron na naghahanda para sa impeachment ni Marcos. And big factor dito, susi dito si Amy. Bakit? Walang ibang gumagalaw eh. Lahat duwag, yan ang sinasabi ko. No? So, pwede niyang gawin yun. Una, para maibangon yung pangalan nila. Pangalawa, posibleng may galit na to eh. Sa mga nakapaligid kay BBM. Siguro sa tingin niya, inuuto na yung I feel Amy, inuuto na yung kapatid niya, ginagamit na yung kapatid niya, etc. No? Sinisira na yung pagiging magkapatid nila, yung kanilang posibleng pangarap na ayusin ang pangalang Marcos, di ba? So, bigyan muna natin ng tsansa. We'll see, okay? We'll see. Again, disclaimer, hindi ko sinasabing iboto nyo si Amy. Pero wag muna nating awayin. Matutuwa tayong lahat kung sisimulan niya ang impeachment. O, next topic po tayo. Ito, pag-usapan natin na posible ito, bagong harassment kay BP Sara. Sige. I'm supporting yung ganyang panawagan. Mas gusto ko nga na magkaroon tayo ng definition kung ano ba talaga ito. Pag nagsasalita si Barbers. Honestly, ako lang opinion ko ito sa akin lang. Pag nagsalita to si Barbers, duda na ako. Ay, nako. Kayo ba? Pag nagsalita si Barbers, duda kayo? Pag ito nagsalita, it's either tatama sa tatlong nilalang. Una, kay Tatay Digong. Pangalawa, kay BP Sara. Pangatlo, sa mga vloggers. Ewan ko. Sige, kayo. Ano opinion nyo? Pakilagay. Pag nagsalita to, anong nasa isip nyo? Nang sa ganun, hindi tayo tinatawag na family corporation. Kabilang si Surigao del Norte 2nd Bigla-bigla si Barbers. Bigla-bigla ang mga congressman gustong galawin ang dynasty law. I smell something fishy. Fishy. District Representative Robert Ace Barbers sa mga kongresistang pabor sa pagkakaroon ng batas kontra political dynasty sa bansa. Sa ganitong paraan anya, mas magiging maayos ang definisyon nito at maitatakda ang limitasyon sa pagtakbo sa anumang posisyon sa pamahalaan ng magkakapamilya o magkakamag-anak. Batay sa Article 2, Section 26 ng 1987 Constitution, kailangang tiyakin ang pagkakaroon ng pantay na access sa oportunidad na makapaglingkod sa publiko ang sinumang mamamayan at ipagbawal ang political dynasties na maaaring itakda ng batas. Gayunman, mag-aapat na dekada na mula ng pagtibayin ng Ito okay. So ang pinag-uusapan dito, dynasty. Meron na pong batas sa atin ngayon na about sa dynasty law. Hindi, ano po ba yung dynasty law? Para doon sa mga hindi nakakaalam, yung mga magkakamag-anak na nagiging halal ng taong bayan. Kaya lang, may batas man tayo dyan, ay ito po ay hindi pa nadidefine ng specific ano ba ang sakop netong dynasty law na ito. Okay? Ngayon, etong nahaamoy ko dyan. Bigla-bigla na lang issue sa kanila. Bigla-bigla na lang binubuksan. Alam mo, tingnan nyo tong mabuti. Dapat harangin natin to. Ako, against ako sa dynasty law. Pero duda ako rito. Kasi patatamain nila to kay BP Sara. Hindi nila pauupuin. Remember this, inatake na nga nila si Tatay Digong, kinidnap, dinala sa Netherlands para hindi makapagkampanya dahil ayaw nilang mapaupo ang mga PDP senators. Binigyan ng impeachment si BP Sara para sa ganon ay hindi siya makatakbo muli sa kahit anong posisyon. In short, yung ginagawa nilang yan, in preparation para i-eliminate si BP Sara sa quotient because we all know
that BP Sara sooner or later will be the next president in 2028. Sure na sure na sure na sure ako dyan. Unless mamatay. Unless patayin si BP Sara. Pinipigilan ng vloggers. Kaya nga binubusalan na mga vloggers eh. Ha? Si Tatay Digong ginalaw, may impeachment. Pero parang hindi. Doon sa tatlong yan, hindi sila nagiging successful. Walang gumagalaw. Talo sila, lumalabas. Kaya eto na naman ang mga pautot nila. Ha? Ang gusto nilang gawin, pagdating sa 20th Congress, kalampagin ng Korte Suprema, itong mga congressman natin para gumawa ng batas specifying kung ano ang nakapaloob doon sa dynasty law. At eto, itaga nyo sa bato. Ako'y naniniwala, ipagbabawal dyan na tumakbo ang anak bilang presidente. Kung nakatakbo na ang tatay at naging presidente na, ipagbabawal na yung anak. Ganyan ang kalalabasan niyan. So pag nagawa yan sa 20th Congress, okay, yung susunod, after the election, nagawa nila yan. Kahit walang impeachment, hindi na magiging presidente si BP Sara dahil naisabatas nila. Naiintindihan nyo. Tatama yan. Duda na ako eh. Duda na ako. Alam mo naman ang galawan ng House eh. Ano sabi nila? Walang galaw ang House na hindi alam ni Tamba. At walang galaw si Tamba na hindi alam ni Marcos. Lahat siya magkukuntsaba. Paano ko, Choli? So, ang ibig ba sabihin, ayaw bumaba nila Marcos? Yes. Paano? Hindi ibig mo sabihin, paano si Sandro hindi rin siya makakatakbo? Bata pa, hindi pa siya talaga makakatakbo bilang presidente. Alam mong gagawin dyan, sa 2028, ang ipaplano nila dyan, si Tamba ang maupo. At habang nire-ready nila si Sandro, sa kanila papalitan ulit yung batas. Ang importante lang, ang importante sa kanila ngayon, etong 2028, hindi makaupo si BP Sara. That's why I keep on reminding you, hindi lang po senators ang importante sa atin. Even yung mga congressman, diyan kasi naikakampanya namin yung mga senator eh. Walang problema, nag-iikot kami sa Pilipinas. Lalabas pa nga, posibleng lumabas pa nga ako ng bansa para ikampanya ang PDP. Walang problema doon. Ang problema yung mga congressman. Distrito yan eh. Kanya-kanyang distrito yan. Kaya sa bahay ninyo, napaka-importante. Huwag niyong iboto yung mga mukhang ayuda. Huwag niyong iboto yung mga mukhang tambaluslos. Yung mga sip-sip dito, delikado po yan. Pag naipasa nila yan, tapos tayo dyan. Di ba? Kung malakas pa sila, maipapasa nila yan. Lahat po ng butas para hindi makaupo si BP Sara, gagawin nila. And that is very dangerous. Ligang batas, ngunit wala pa ring legislative measure na naipapasa para tuluyang ipagbawal ang political dynasties. Kaya naman isang petisyon ang bagong Sino nagsasalita? Si Barbers. Nagsalita din dito. Ang Akbayan, nagsalita din dito. Si Franz Castro, di ba? Lahat yan. Yang nagpapasa ng dynasty law na yan. Kaya ako duda nung sinasabi nila na binibira nila sa dynasty itong Tulfo. Alam ko, kunwari lang yun. Ibabalik din nila yun. Kay BP Sara. Naku, delikado. hain sa Korte Suprema. Ito ay upang pilitin na ang Kongresong i-define o ipaliwanag ang political dynasty at magpasa ng batas upang tuluyan na itong ipagbawal. Inihain ang petition for certiorari at mandamus ng One Sambayan Coalition sa pangunan ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, iba pang cause-oriented groups at mga individual. May hamon naman ng mga miyembro ng oposisyon sa Kamara kay Pangulong Ferdinand. Sino nangunguna? Yan paturo-turo na yan. Si Raul, magsayaw ka na lang sa TikTok, Raul.
Manuel. Sino yung mga yan? Tingnan nyo yung picture. Mga kaliwete to eh. Sino yung gusto maghain? Tingnan nyo. To the left yan eh. Ferdinand Marcos Jr. sa mga miyembro ng political families at sa publiko. Hinahamon natin ang presidente ngayon na talagang ipasa, no? Magpasa Diba? Sasabi ko, sino yung may gustong ipasa? Lahat mga kontra kay Duterte yan. Tapos hinahamon pa daw nila, kunwari, this is F-drama. This is F-drama. Kunwari, hamunin pa raw si Marcos. Tapos si Marcos, ay, sumusunod ako sa tugon ng Kongreso. Ayusin na natin yung dynasty law na yan. Hero pa ngayon si Marcos. Ganyan ang gusto ni Marcos, pahiro. Saan ang tama? Sinong tatamaan? BP Sara. Payag kayo? Ako hindi. Okay, payag. Anong magagawa mo, Consoli? Hindi, iboboto ko. Yung Team Duterte, pati yung congressman ng Team Duterte, kayo payag? ng ganitong batas na kinakailangan ng ating mga men. Kung totoo na gustong ma-resolve yung mga usapin na unethical talaga, no, na may concentration of power sa iilang Bigla kayong pumuyok-puyok ngayon. Nung panahon ni Cory, ni Pino, hindi kayo nagsipuyok. Mga ipokrito. pamilya lamang. Si Surigao del Norte Congressman Barbers naman naniniwala sa determinasyon ng PBBM administration para maipasa ang isang anti-political dynasty law. Sa gitna ito ng isang pag-aaral mula 2004 hanggang 2016 na 80% ng mga nasa Kongreso ay galing sa political families. At sa kasalukuyan, may mga malalapit na magkakaanak na nakaupo sa Dapat ang ipagbawal yung presidente, tapos kamag-anak niya yung speaker, kamag-anak niya yung Senate President, kamag-anak niya yung Chief Justice, yung mga ganun. matataas na pwesto ng gobyerno. Baguhin natin ang itsura ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagbabago ng mga pulis. Alam mo, Barbers, gusto niyo mong mabago ang Pilipinas? Ihinto ang droga. Yan ang pinakamalaking pagbabago ng bansang Pilipinas. Mahinto ang droga, hindi ang dynasty. Ako, pabor ako dyan sa dynasty, anti-dynasty law na yan. Pero wag muna ngayon. Wala akong tiwala. Wag muna ngayon. After BP Sara, aayusin niya ni BP Sara ng walang halong politika. Doon natin ayusin. But now, ang pinaka-problema natin ngayon, gutom tsaka mga adik. Solusyonan nyo yun. Pulisiyang pampolitikal, pulisiyang pang-ekonomiya, at syempre yung mga pulisiya ng ating gobyerno, no, to really achieve, no, the objectives of ang bagong Pilipinas. Ang linis, ang linis, ang linis. Ano masasabi nyo mga kababayan ko? Sige, lagay nyo dyan sa baba. Ang linis, no? Ay, papatawag niyan. Patawag. So sa tingin ko, merong political will ang ating Pangulo dyan. Naks. Samantala, si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III naniniwalang hindi maaaring manghimasok ang Korte Suprema sa kapangyarihan ng plenaryo ng Kongreso na makapagpasa ng isang batas, lalo na kung ang layunin ay tukuyin ng isang partikular na usapin na dapat maisabatas. Ngayong 19th Congress, kapwa may mga nakabinbing panukalang batas kontra political dynasty sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Rosa Licoz. Wag na muna. Maganda yung batas na yan, pero wag na muna kasi hindi tayo pa handa dyan. Next topic po tayo. Eto, pag-usapan natin. Mga taga Mindanao, naghahanda na. May mangyayari ba? Maganda, mga taga Mindanao. Ito po ay post ng Presidential Trackers dito sa Facebook. Okay, ano sabi? Manila, Philippines, nakatakdang bumisita si Bongbong Marcos sa BARM sa Miyerkules, April 2, 2025 bilang bahagi ng kanilang kampanya.
Kasunod nito, makikiisa ang Pangulo sa kanyang senatorial slate sa isang rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa General Santos City sa April 5. Ayan. So ngayon, dadayo sa Mindanao at ang bobolahin ni Marcos ay mga taga Mindanao. Papayag ba kayong mga taga Mindanao? Kayong mga tinawag ng mga sahab-saharan. Papayag ba ang Mindanao? Sige nga. Ako meron ako nabalitaan, naghahanda na po. Ako sa katunayan gusto kong pumunta dyan sa rally na yan. Lagi ako nagpipresinta sa SMNI, dali nyo ako dyan, okay lang. Kahit maispatan ako dyan sa rally nila. Nakukunan ko lang, totoo ba? Kasi may mga bali-balita, yung kanilang mga rally nakakancel dahil walang gustong umatin. Ako, panawagan ko sa mga taga Mindanao, puntahan ninyo, kuhanan ninyo ng video. I-video ninyo, tapos sabay sigaw kayo ng Duterte, Duterte, Duterte. Di ba ano mo sabi? Sinusunod lang natin si Marcos. Ano ba sabi ni Marcos pagkakaisa, di ba? O di ba, magkaisa sila, may unity, paihip-ihip pa sila noon ng yung windmill. O di ba? O sigaw nyo. Na habang nagsisigaw, habang pag dumaan sa harap ninyo, Duterte, Duterte. Karapatan nyo yun. Basta wag kayo manggugulo. Kailangan mapayapa. Ilabas ninyo sa loobin ninyo. Di ba? Dumaan sa kalsada ninyo, motorcade, o di sigaw nyo, Duterte. Tapos punta kayo sa rally, tingnan nyo kung maraming tao. Tingnan nyo rin, baka mamaya yung bisita nila dyan, puro pulis. O di ba, ginawa nila yan, pinagsuot nila ng pula, tapos mga pulis pala. Madali namang malaman kung pulis eh. Gupit. Sa gupit, makikita mo na kung pulis. Sa tiyan, ang papadala nila dyan, yung mga bata. Medyo matipuno pa yan. Madaling mahalata mga pulis. Tingnan ninyo. Baka kalahati ng crowd nila pulis. Basta kunan ninyo. Kasi pagkaunti na, hindi naman nila ilalabas yan eh. Kaya, well anyway, ako may nabalitaan, naghahanda na daw ang Mindanao. Kayo naman ang liligawan. Kayo naman ang bobolahin. Di ba? Sigaw ninyo. Bakit ninyo kinidnap ang presidente namin na si Tatay Digong? Former president yun eh. Pinalibing yung tatay mo. Di ba? So, nasa sa inyo na po yan. No? But then again, sabi ko nga, meron yan. Alam mo, mahal na mahal. Yung nangyari po sa Davao na rally nung birthday ni Tatay Digong, napakatindi. Ang laki po. Ang laki. At marami po mga politiko ang nabalitaan natin na ngayon, nakita na nila na kailangan talagang pumanig sila sa Duterte dahil ang mandato, ang susunod na mandato ay nasa Duterte. Malakas pa rin ang Duterte. No denying it. Next topic po tayo. Ito, pag-usapan natin. May sikreto ang gobyerno. Bakit biglang may gera? Pinaghahanda ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. ang Northern Luzon Command sakaling lusubin ng China ang Taiwan. Bakit ka naghahanda? Ba't ka naghahanda? Anong pakialam natin sa China, Taiwan? Ilalagay mo sa alak. Hindi ko naman maintindihan. Bakit mo ilalagay ang buhay ng mga sundalo mo, mga kapatid mo na uniform men, mga kapatid mong Pilipino, ilalagay mo ang buhay sa bingit ng kamatayan dahil sa away ng China-Taiwan. Anong pakialam natin doon? Di ba? May palusot eh. Tingnan mo, may palusot. May palusot sila. Bakit kailangan natin sumali sa gera? I-extend na natin yung sphere of operations natin. Because if something happens to Taiwan, inevitably, we will be involved.
There are 250,000 OFWs. Yan. Ginamit pa ang OFWs. 250,000 daw ang OFW. So sa madaling salita, para mapalusutan nila na itong pagsali natin, pakikisawsaw natin sa gera ng China at Taiwan, ma-justify. Alam nyo, kung talaga magkakagera, kung magkakagera, wala tayong maitutulong. Wala. Anong meron tayo? Wala. 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 Ang meron lang tayo, ipagamit natin yung lupa natin para maging landing base ng Amerikano para makatulong ang Amerikano sa Taiwan. Wala tayong kakayanan, wala tayong armas, wala tayong gamit, wala tayong experience sa gerang ganyang kalaki. Anong meron tayo? Wala. Kung hindi ipagamit mo lang yung iyong teritoryo. Bakit? Alam mo kung matutuloy ang gerang yan? Milyon-milyon mamamatay ang Pilipino. Posibleng mamatay ang Pilipino na milyon-milyon na wala naman tayong pakialam sa China at Taiwan. Dahil lang kasi sip-sip nyo sa mga Amerikano, kaya nagkaganyan. Kung merong inciting to sedition, kayo inciting to war. Ba't samili tayo ng sali sa gera? Hindi ko maintindihan sa inyo. Bigla na lang ngayon may gera. Anong sikreto nyo? Imposibleng wala eh. Wala. Ilang taon na ako, may gali. Nabuhay ako ng walang gera. Ngayon, umupo lang si Marcos, bigla tayong may gera. Ilang taon na ako sa mundong ito? Bigla-bigla gera. Yan ang Marcos. Wala tayong magagawa. Wala tayong maitutulong. Bakit nyo ipagagamit yun? Huwag nyong gamitin yung 250 OFW. Kung sa tingin ninyo, meron na talaga magkakaroon ng gera dyan. The best help. Ako, paliwanag ko sa inyo, maging matalino kayo, huwag tatanga-tanga. Ang pinakamagandang tulong sa mga OFW natin dyan, kung talaga magkakagera, at lihitin mong sasabog na ang gera, i-pull out na sila dyan. Ano yung gusto nyo? Habang nagkakagera, sasali kayo? Tapos, saka nyo tutulungan yung mga 250,000 na Pilipino doon? Baka kalahati nun patay na bago nyo ma-rescue. So, kung sa tingin ninyo talaga matutuloy ang gera at hindi lang kayo inciting to war, sa tingin nyo ay matutuloy ang gera na yan at hindi lang kathang isip dahil bigla-bigla na lang may gera. Pag malapit na, i-pull out nyo na yung 250,000 na yan. It's the safest for the OFW Filipino workers dyan sa Taiwan. Kaysa yung nagbobomba-bombahan, saka kayo bubunot. Saka nyo sila bubunutin. Saka kayo puto. Anong dadali natin doon? Tora-tora. Magpakatotoo naman kayo. Huwag naman tapang-tapangan. Huwag naman tapang-tapangan. Huwag din tanga-tangahan. Wala tayong magagawa doon. Working in Taiwan. And we will have to rescue them. And it will be the task. Sinabi yan ni Browner sa gitna ng paglunsad ng China ng military exercises sa paligid ng Taipei. Samantala, sinabi rin ni Navy spokesperson for the West Philippine Sea. Yung kayo, handa na ba kayo? Maging refugee sa ibang bansa. Sabi pag sinugod tayo dito, tayo naman ang tatakbo sa ibang bansa. Marcos, sakit ka talaga sa ulo. Marcos, sakit ka sa ulo. Ano na itulong mo sa bansang Pilipinas? Kung kailan ako tumanda sa magkakagerahin na ako. Ang payapa-yapa ng... Mahirap na nga tayo. Yun na nga lang ang meron tayo, mapayapang. Hindi tayo sali ng sali sa gera. Mahirap na tayo. Sumali pa tayo sa gera.
Marcos, sakit ka sa ulo. Sumasakit ang bangs ko sa'yo. Biglang may gera. Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na Huwag pinapatibay kayo magdunong-dunungan. Wala tayong panalo dyan. ang Western Command o WESCOM at NOLCOM ng Philippine Navy. Pinag-uusapan din daw ang mungkahing magtatag ng West Philippine Sea Command. Dami niyong plano. Ang dami mong plano, Marcos. Yung pabahay mo hindi matupad-tupad. Yung sinabi mong hahabulin mo yung mga yung nag-aangkat ng bigas. Hindi mo matupad-tupad. Yung flood control projects mo, hindi mo maayos-ayos. Yung bigas na 20 pesos, hindi mo maayos-ayos. Ang dami mong gusto, Marcos. Pambihira naman, AFP. Tapos ganyan pa kayo. Sasali pa tayo sa gera. Buti kung kayo lang ang mamamatay eh. Kasama nyo ba si Marcos dyan? Yun, nakatago. Ewan ko sa inyo. Next topic po tayo. Eto. Claire. Pinasok na din ang ayuda. Itong babaeng to, sausawera talaga. Pati ayuda, pinasok na rin niya. Sige, pasok Claire. Pasok mo yan, Claire. Tiniyak ng Malacanang na magpapatuloy ang ayuda sa Kapos Sangkita Program o AKAP sa kabila ng nalalapit na eleksyon 2025 dahil maraming Pilipino ang umaasa rito sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ayon kay Palace Paano inuuto nyo Pilipino? Pinaasa ninyo eh. Sinanay nyo sa mali. Di ba? Sinanay nyo ang Pilipino sa mali. Titinan mo, ano yung nasa kamay niya? Di ba yan yung Voters Inc? Voters Inc ba yan? Voters Inc tapos may pera. Anyway, kung ano man yan. Sinanay ninyong Pilipino. Yan ang gusto nyo eh. Umasa ang Pilipino sa gobyerno. Ayaw nyo maging independent ang Pilipino. Mana sa inyo, until now, nakaasa kayo sa Amerikano. Ganyan kayo. Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi basta-basta maaaring ihinto ang ayuda lalo na tumataas ang bilang ng nagugutom sa kabila ng iba pang social assistance programs. Isipin mo yan. No? Dapat nga questionin ka namin, Claire. Sabi, hindi dapat daw alisin ng ayuda dahil tumataas ang gutom. Baliktad. Dapat ikaw ang kina-question namin, Claire. Bakit tumataas ang gutom? Ganong ngayon lang panahon ni Tambaluslos at ni Marcos na nagkauso-uso yung ayuda na yan. So, ibig sabihin, it's not effective. Claire, anong klase kang abogado? Alam mo yan. Pag binigyan mo lang ng binigyan ng pera ang Pilipino, bukas gutom ulit yan. Ano ka man naman, pinagtanggol mo pa yan, para ka namang bobo, Claire. Bobo ka ba? Yan ang tatanong lang ha. Hindi, nakaasa na daw ang Pilipino dyan. Bakit nyo pinaasa? Dapat binigyan nyo ng trabaho mga Pilipino, hindi nyo binigyan ng ayuda. Of all, kayo pang mga lawyers ang nagsasabi ng ganyan. Pati naman yan, sinawsawan mo pa, Claire. Samantala, ilang grupo ang naghain ng petisyon sa Korte Suprema upang ipatigil ang AKAP na tinawag nilang isang anyo ng pork barrel. Ang AKAP na Ano yan eh? Totoo, legalized vote buying yan. mula noong 2024 Yan yung sinasabi nila, di ba? Nila Mayor Magalong, vote buying yan. ay nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga pamilyang hirap sa buhay dahil sa kawalan ng trabaho, kalamidad o iba pang suliraning pang-ekonomiya. Hindi po ito mapapahinto agad-agad ng administrasyon. Hindi dito mapapahinto agad-agad. So, kailan yung hindi mo agad-agad? 1 year? 2 years? 3 years? Or until nakaupo si Tambaluslos at si Marcos na amo mo na pinatatahol ka? Di ba?
Anong purpose nitong ayuda na ito? Simple lang. Para bilhin kayong mga Pilipino na nakaasa dyan sa ayuda. Kunin nyo. Tama yan. Kunin nyo yung pera ninyo. Pero video nyo. Lalo na pagka ang nagbibigay, kasi ang dami kong nababalitaan na nagme-message sa akin. Pinag-aantay pa raw bago magbigay kailangan dumating yung pistehong politiko. Handun sila e-epal muna. Kung hindi man sila mamigay, kailangan magi-speech muna sila. Isipin mo, yung mga naka-wheelchair na matatanda, yung mga nanay na may hawak pang bata, sanggol, doon na nagpapadede. Ang tagal nag-aantay para antayin dumating yung politiko. Videohan nyo. Legal po yan. Video nyo. Sabi nga ni Mayor Magalong bakit wala kayong listahan? Kung sino mga naging recipient niyang ayuda na yan. At mas marami po siguro mga kababayan natin ang mag-aalma. Lalo na kung nasanay na po silang kumuha ng ganitong ayuda. Ang abogado to parang hindi ko maintindihan kung ano. Ako dati ang taas ng respeto ko sa mga abogado kasi abogado tatay ko Ito anong klase? Natakot siya sa aalma yung taong bayan dahil pag hininto ang ayuda. Nire-rape nyo na naman ang mga mahihirap. Yan po ang mahirap sa atin. Yan ang problema sa bansa natin. Lagi nating nire-rape ang mahihirap. Ginagamit ang mahihirap para sa sariling pangarap. Sila pa ang mag-aalma. Hindi naman sila ang naglagay ng ayuda kayong mga politiko Sila ba nag-request ng ayuda o kayo lang talagang kinusa nyo lang dahil dyan nyo mahahawakan sa liig ang Pilipino? Ginagahasa na naman natin ang mga Pilipino. Para po ipantawid sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Ay nako, sa pool na naman ng mga mahihirap. Claire, sumausaw ka pa. You should know better. Ang aga mong nabulok. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.